mga farmland, andito ako sa property na ipinagbibili, located dito sa sakop pa ito ng Barangay Longos, Kalayaan, Laguna. So ang property po ay overlooking ang Laguna de Bay and along the road po. May linya ng kuryente, may signal ang cellphone. So sa ngayon po, ang kailangan lang po natin ay ang linya ng tubig. Tingnan natin kung may possible ba na magkaroon dito ng bukal halimbawa. So tayo mga farmland, ipapakita ko sa inyo yung pinaka-property. Ayan, ito po ay boundary. Yan po yung boundary ng property. At ayan po ang Laguna de Bay. So tayo, papakita ko sa inyo. Ang property po ay 5,000 square meter at ito po ay titled. Buhay po ang may-ari na nakapangalan sa titulo. So ito po ay may mga fruit bearing trees. Ito nga po nakikita ko na po ang kalamansi, langka. Ano pa ba? Parang may durian ba yun? Di ko sure kung durian, may saging. So pupunta kami dun sa part na yun ng property para mapakita ko pa sa inyo. Meron siyang rambutan, bagong tanim, at meron ding dalandan, tsaka bayabas. So ito po ay slope ang property. Ito na yung pinaka right of way. Ang ganda ng property, ayun o. May ayun o, may bakod. Ayan. So ang property po ay hanggang dun lang. Ayun po yung bakod o, malapit lang. Papunta po dito. So madami siyang tanim na mga fruit trees and overlooking ang Laguna de Bay. Yan o, kitang-kita ang Laguna de Bay. So maganda po ang property at ito po ay hindi naman basta-basta naguho. So kung ang gagawin natin ng makakabili nito, lalagyan niya ng plano. Kung ano po yung hugis ng lupa, yun din yung isusunod na lang po yung gagawing bahay. So ayan po, madami po siyang tanim na punong kahoy. Ang property po ay sako pa yan. Yung pababa na yan. So ang property ay slope. Kasi ito po ay located na po dito, malapit po sa may 3 krus. Ito po ay 5,000 square meter. 200 pesos per square meter po. Ang asking po ng may-ari. Ayan po oh. Kasama pa yung mga nyog. Yan, kasama pa yung mga nyog na yan sa property. So talagang overlooking, kitang-kita po ang windmill ng Pililya. Ayan po yung windmill ng Pililya na napatama kasi siya sa sa kable ng tower. Slope and property at along the road. Madami siyang tanim. Yan. Sige kami. Eto, sako pa ba yan? Ayan, hanggang dyan. Sako pa po yan ang property. Diretso pa po doon. Ikaw na. Muna. Ayan po ang aking tour guide. Pababa kami. Meron naman po siya kasing hawakan. So, pababa kami, papunta dun sa ibaba nitong pinaka-property. $5,000 square meter po, titulado at buhay pa ang may-ari. Fruit bearing. Along the road, may linya ng kuryente. Ilang minuto na lang po at malapit na po ito sa 3 krus. So estimated po, 1 kilometer lang po ang layo from 3 krus. Malakas ang signal.
may data internet connection. At mga ka-farmland, pagdating dito sa baba, hindi siya bangin. Dun lang po sa may part na yon malalim. So dito po, medyo patag po. Expected natin medyo masukal kasi gawa ng mga punong kahoy. So ang property kasama pa yung banda dyan, sa taas pa yan, kasi pagdating doon, hindi naman siya bangin. Flat din doon. At ito po yung pinaka property. Ayan o, patag po yan o. May bukal. Sakop ng lupa. Sakop. Pero may bukal naman pagkukunan. So kaya lang parang hindi na siya sakop ng pinaka property. So ito kasama po yan sa property. Medyo flat po yan. So madami pong niyog. May avocado. Bago pa lang yung nyog kasi hindi pa namumuhay. May ano. Tapos may nara. Madami siya puno ng nyog. Tsaka nara. Mga nara po yan. Nara, rambutan, kakao. May lansones ba? Yan, sa part dito, hindi na siya matarik. Lang siya, slope lang siya. So, ang property po ay pababa pa. Ayan o, makikita nyo, madaming puno. Madaming puno ng nara, bayabas, may rambutan, ano pa ba yung nandyan? Langka. Tara, bababa pa tayo sa pinaka ibaba ng property. So, banda dun pa po kasi. Yan, madami siyang kakao. Yan o. Madami pong tanim dito sa baba na. May mga kawayan ang property. Presko dito kasi sobrang dami ng puno. Hanggang saan ang boundary? Okay, hanggang dun po ang property. Mga kakao ang madami. So mga farmland, ayan po ang pinaka kabuuan po ng 5,000 square meter. At ito nga po titulado, tabing kalsada, may linya ng kuryente, may signal and cellphone, at overlooking po ang buong Laguna de Bay. So ito expected po ay slope ang property, pero hindi po siya ganun katarik. Meron pong part na may patag dito po sa gitna. Maganda po itong gawing restaurant kasi overlooking po ang kabundukan ng Rizal, ang windmill at ang Laguna de Bay. So paano mga farmland? Bye bye! See you for the next videos.